Isa po mapagpalang araw sa bawat sa po sa atin. Pwede po ba natin palakpakan ang ating pong Panginoon? At welcome din po sa ating pong online service po, no, sa digital extended family po natin. At tayo po ay magsimula na sa ating pong midweek service. At sa oras po na ito, sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin at pag-aral ng Kanyang salita. At sa oras po na ito, pakishare lamang po ang ating pong live video sa ating pong mga kapamilya, sa ating pong mga kaibigan at mga kakilala. At sa gabi ito, patuloy po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Bago tayo magsimula, konting announcement lamang po. Tayo po ay meron po mga everyday na gawain. From Monday to Saturday, meron po tayo tinatawag na morning devotion, alas 7 ng umaga. At sa darating po na linggo, ang ating pong Sunday service, dito po ay alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng umaga. At sa oras po na ito, meron po tayong mga gawain po sa mga bata, sa mga kabataan. At isang araw po, ito po ay mapapanood nyo rin po sa ating pong live online digital service. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil araw-araw nangungusap ang ating pong Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo at magsisimula na sa ating pong panalangin. At tinatawagan po natin ang song leader para sa opening prayer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, tayong lahat po ay tumayo dahil tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain sa gabi pong ito. Yan, tayong lahat po, itaas po natin yung ating kamay at patuloy po tayo humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na kami, Panginoon, ay tinipon mo, Lord God, para magpuri, Lord God, para bumangin ng salita, Panginoon. Lord God, dalangin ko po sa lahat ng mga tao na nandito, Lord God, patuloy, Panginoon, na pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, Lord God, sa paglalaan, Panginoon, ng kanilang oras para sa iyo, Panginoon. And Lord God, dalangin ko, Panginoon, na hindi po sila, Lord God, magsawa, Panginoon, na pumunta dito sa simbahan, Lord God, at magpuri pa, Panginoon, sa iyo, Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po, Lord God, na mga wala pa dito, Panginoon, patuloy, Lord God, na kausapin niyo po sila, Panginoon, at ipaalala, Lord God, na mayroon pong gawain ngayong gabing ito, Panginoon, tigil po muna nila, Lord God, yung mga bagay, Panginoon, na ginagawa nila, Panginoon, bagus, Lord God, unahin ka po nila sa kanila pong mga buhay, Panginoon. And Lord God, dalangin ko po sa aming team online, Panginoon, bigyan niyo po sila ng maayos na signal, Lord God, para po hindi po ito maging sagabal, Panginoon, sa kanilang pakikinig, Lord God, ng salita mo, Panginoon. And Lord God, patuloy, Panginoon, na nagpapasiyasan po kami, Lord God, ng aming mga puso at kaisipan, Lord God, sa lahat po, Panginoon, ng mga pagkukulang namin sa iyo, Lord God. Patuloy, Panginoon, na patawarin niyo po, Lord God, lahat ng mga pagkakasala, Panginoon, na amin pong nagawa sa harapan mo, Panginoon. And Lord God, patuloy, Panginoon, na ikaw lamang po yung paghahari, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God. At Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon, wala po kami ibang gagawin, Lord God, kundi ang magpuri, Panginoon, kundi ang manalangin, Lord God, at hindi sa lahat, Panginoon, ang makinig ng salita mo, Lord God. Binabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po ba, ready na po ba kayo umawit at papuri sa ating Diyos? Sabi ko nga po ng malakas na Amen. Amen. Yan, kung tayo po ay ready na, awitin po natin ang langit. Yan, patuloy po tayo sumayaw sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yes, Sir God, patuloy Panginoon na awitin ka namin, Sir God, sa ganito ito. Amen.
Di ko kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tuloy mo na tawid ng ating Panginoon. Yes, Lord God, tunay Panginoon, wala kang katulad. Higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time. Sa habang panahon, wala kang Yes, Dear God, maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God, na pinagtipon-tipon niyo po kami, Lord God, sa lugar pong ito, Panginoon, para kami, Lord God, ay magpuri, Panginoon, manalangin at higit sa lahat, Lord God, makinig ng salita mo, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy lamang po namin idinedeklara, Lord God, na ikaw lamang po, Panginoon, na maghari, Lord God, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang maging sentro, Panginoon, ng buhay, Lord God, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At wala po kami ibang gagawin sa gawin po ito, Lord God, kundi ang purihin ka lamang, Panginoon, kundi ang itaas lamang, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon. Binabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po po natin ang ating Panginoon. Yan, bago po ang lahat, lahat muna po ay magkawayan. Yan, pwede po ba tayong tumayong lahat? Yan, sumigaw po tayo ng 7 beses na Jesus reigns. In 3, 2, 1. Jesus reigns! 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 Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Amen! Ito tayo naman sa likod po. Sa likod po tayo dadaan. Para hindi po tayo makita sa camera po. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Tayo po ba ay na-bless po sa ating po pag-worship sa Panginoon? Nawa sa ating po pag-worship po, nawa si Lord din po yung nag-bless po sa ginagawa po natin. So as po na ito, muli welcome po sa ating pong physical gathering, sa ating pong online extended family, sa mga kakilala po natin kaibigan at churchmate po natin na hindi makadalo, sa online na lang po manonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay na sa ating Lord at ihanda na po natin ang ating pong offering sa ating pong Panginoon. At bago po ang lahat, tinatawagan po natin si Sister Joy para ipanalangin po ang ating pong offering. Ayan, panalangin po natin yung ating mga offering. Dakilang Diyos, kami po Lord God, nagpapasalamat sa iyo Panginoon sa galing ito. Salamat Lord God, patuloy sa mga anak mo Diyos na hindi po sila Panginoon nagdamot sa iyo Lord God. Ibalik po Panginoon yung pagkakaloob sa iyo Lord God. Lord, salamat po yung offering po na ito Panginoon ay gagamitin po namin to Lord God para po sa iyong kalwalhatian Lord God. At patuloy Panginoon sa bawat kamay Lord na nag-abot at nagbahagi Lord God ng kanilang mga pagpapala. Patuloy Lord God na ibuhos mo sa kanila siksik, liglig at tago umapaw Lord God ng pagpapala ang ibabalik mo Lord God sa bawat isa. Lord, salamat po ng marami. Ito pong offering na to ay para po sa iyong kariyan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, handa na po ba tayo sa pakikinig po ng mensahe po ng Panginoon? Mamaya po, no, ready po natin ang ating po mga puso at ang ating pong katawan, kamay. Patuloy po na tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. And be ready sa ating po mga leaders. At dami po natin dapat ipanalangin. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat pero pong pandemya, patuloy po ang buhay. Amen po. Sa mga nanonood po, kindly share this live video. At patuloy po na kayo po ay mag-comment, mag-amen. At tayo po ay mag-interact po sa ating pong digital fellowship po sa Love of Jesus Valenzuela. At hindi na po natin patatagalin sa mga nanonood at sa mga nandito po. Tayo po ay pumalakpak, palakpakan po natin ang Panginoon, the servant of the Lord. Walang ipakaking asawa, si Joyce and Julia. Palakpakan po natin ang Lord. Ayan, isang mapagpalang mong gabi sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At higit sa lahat po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ako po ay nagpapasalamat bago po tayo mag-start. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay kanyang muling ginamit. Bagamat medyo hirap sa pagsasalita, pero naniniwala akong pagsama ng Diyos ay aking kasama. Amen? And naniniwala ako na si Lord ay gagabayan niya ako. Bago tayo mag-start, magpapasalamat muna ako sa Panginoon dahil tunay na dakila ang Lord sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, at sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Amen po ba? Tayong lahat ay pinagpala. Sige po, tayo po ay manalangin po. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord, na tunay na ako ay ginamit mo, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na banal na Espiritu ang pagsama mo ay aking mararanasan, Panginoon. Ay naniniwala ako, Panginoon, na yung salita mo ay titimo, Panginoon, sa puso ng bawat isa. At hindi lamang po ito maririnig namin, kundi mai-implement namin ito sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang makita, Panginoon.
maihayag lamang po ang kabutihan mo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Kamusta po tayong lahat? Medyo nakakakawa. Pero si Lord ang kasama ko. Amen po ba? Ayan, bago tayo mag-start, may tatanong lamang po ko sa inyo. Tayo po ba ay may dalang Bible lahat? Amen. Amen! Yan po, di ba po, sa eskwelahan, papupunta po tayo, mahalaga po syempre may dala po tayong mga notebook. Saan po ba tayo nakakita ng papasok ko sa eskwelahan? Maiksi po yung mic natin. Ayan! Saan po ba tayo nakakita ng papasok ka sa eskwelahan na wala kang dalang lapis or ballpen or notebook? Meron yung iba, nanghihirap. Okay po, nangyayari po yan. Sabi po ng ating kasamaan dito, nung iba daw po nangihiram. Pero po, nung college po kami, kapag wala kang libro, palalabasin ka po ng professor. Kasi napaka-importante po kapag nag-aaral ka, yung pag-aaralan natin. So ngayon, bilang pupunta tayo sa simbahan, dapat tayo po ang lahat ay may dalang Biblia. Kasi po, importante po na may dala tayo ng Biblia kasi po, para nasusundan nyo po kung ano yung mga verses na sinasabi po ng preacher. Amen po ba? Sige po, ang topic po natin ngayon is about Bible. Ang topic natin ngayon, ano nga po ba yung Bible at higit sa lahat, ano nga po ba yung importansya nito sa buhay natin sa pang-araw-araw? Una, what is Bible? Bible is the sacred scriptures of Christians. So ito daw po ang sagradong kasulatan na ginagamit po ng mga Kristiyano. Ito po ay may dalawang part, Old Testament and the New Testament. Importante po na alam po natin ito. And there are 66 books in the Bible po. Trivia lang din po, at 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Importante po na alam po natin kung ilan po yung bilang kasi po may mga Bible po na sobra. So, importante na alam natin yung mga bilang kasi ayun po yung dapat po natin basahin. Amen po ba? Amen. 66 books po. Yan, pupunta naman po tayo sa importance of the Bible. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa Biblia? May mga kapagbigay po ba? Gusto ko lang po kayong marinig din yung boses nyo. Bakit po ba mahalaga ang Biblia sa buhay natin? O sa personal na buhay nyo po? Para matutunan natin yung pagiging pampalakas. Amen. Amen. So, sige, ito po yung mga ilan po na pag-aaralan natin kung bakit po. Iilan po kasi napakadami pong importansya na makukuha, na meron kung bakit importante po ang Biblia. Iilan lamang po ito. Una, Bible tells the story of the Creator of His creation. Sa Book of Genesis po, ando doon po yung creation ni God. May alam po ba nyo kung pang ilan po tayo araw na create ng Panginoon? Amen! Nagbabasa ng Biblia. Walang pagkanamin si Lord. Okay, ang una po, light and dark. On the second day, God created the clouds, the sky and the sea. On the third day, land, plants and tree. On the fourth day, sun, moon, and stars. And on the fifth day, fish and birds. And sa pang-anim na araw, create po ng ating Panginoon ng animals at ang tao. At sa ikapitong araw po, ano pong ginawa ng Diyos? Nagpahinga. Yan po. Hindi porket po nagpapahinga, hindi po porket sinabi sa Bible na nagpahinga ang ating Panginoon sa ikapitong araw, hindi na po siya kumikilos. Okay? Nagpahinga po siya dahil tapos na po ang kanyang
gagawin. At kung bakit panghuli po tayong create ng Lord, dahil hindi gusto ng Panginoon na magkulang siya sa pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. At higit sa lahat, pinanghuli tayo ng Panginoon para pangalagaan at mahalin natin ang kanyang mga create. Amen po. Kaya yung mga tao dyan na kagalit natin, mahalin natin. Dahil tandaan natin, binigayan sa atin ng Panginoon para pangalagaan. Amen po ba? Amen. At yung mga kapaligiran po natin, yung mga plants and trees, binigay po yan sa atin ng Panginoon para pangalagaan. At higit sa lahat, para po mabalance ang ating mundo. Amen po. Ganyan kabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ginawa niya tayo ng panghuli para tayo ay hindi magkulang sa ating mga pangangailangan. Next, Bible shows us God's character. Marami pong karakteristik ang Panginoon na tunay na nagbibigay sa atin ng courage, ng encouragement. Amen po ba? Una na dito, that God is our great healer. Amen po. Marami na pong patunay na ang Diyos, ang ating Panginoon, ay great healer ng bawat isa. Lahat po tayo nagkakasakit, amen po ba? Pero ang ating Panginoon ang siya nagpapagaling. At dito sa Biblia, mapapatunayan natin yung karakteristik ng Panginoon na siya ay healer. Marami po siyang ginawang healing eh. Pero ilan po ito sa Lucas. Ito po sa Book of Luke po, meron pong 18 years na tao, nakuha po siya na hindi niya may unat. Pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, siya po ay nakatayo at naiunat niya ang kanyang likuran. Amen po ba? And sa Marcos din po, makikita rin po natin dito na may isang tao po na may ketong po. So sa panahon na yon, wala pong lunas ang ketong. Tanging si Jesus lamang po yung nagpagaling doon sa ketongin na yun. Ganun po kabuti ang Panginoon. And alam naman din natin yung life of MM. Si MM. Ilang beses na po bang na-operahan si MM? 15 operations. Di ba po? Alam niyo po ba yung Ching family po? Bakit sila nagkakaroon ng lakas ng loob ng courage po na ipaglaban si MM sa panalangin? Kung tayong mga tao, yung pala yun. Kung tayong mga tao, isipin natin, napakadaming operasyon, yung sakit natin, di ba may mga tao po na, halimbawa, yung punong-puno sila ng sakit, nagsasawa na po sila uminom ng gamot, inom na ng gamot, iba't ibang klase, komplikasyon na sa katawan. Ayaw na po nilang uminom ng gamot. Kasi mas gusto na nilang magpahinga. Pero alam niyo po na encourage po ako sa buhay ng Ching family. Kasi po bakit po nila pinaglaban si MM? Kasi alam po nila na buhay ang Diyos. Ang Panginoon natin ang great healer. Amen? Dahil nabasa nila sa Biblia iyon. Kasi kung tayo bilang isang tao susuko na lang tayo. Pero may pinangahawakan tayong salita ng Panginoon na matatagpuan po sa ating Biblia. Amen po ba? Kaya ganun po kahalaga ang pagbabasa ng Biblia. And life of Nanay Bebe. Kilala si Nanay Bebe, ang aming nanay. Ayan, kung nanonood si Nanay kasi may Facebook na siya. Hello there, mother. Ayan si Nanay. 6 na para po yung meron sa puso niya. Pero, si Lord talaga yung nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Minsan, sabi ko nga kay Pastor, ang lakas ni Nanay, no? Ngayon, nagagawa niya na po yung mga bagay na hindi niya na... Yung mga gusto niya, kasi pinagpahinga po yan si Nanay eh. Pero gusto niya pong magluto, kung ano po gawin niya sa bahay, maglinis. Kaya mabuti po ang Lord dahil sa 6 na bara sa puso, hindi po kakayanan ng tao, hirap na hingal na hingal po. Pero pag nakita niyo po si Nanay, nakakatuwa talagang naglilinis pa po ng CR. Amen po ba? Parang naman natin si Lord. Ganun yung kapangyarihan ng Panginoon. And ganun din sa buhay ko. Alam niyo naman po na nangyari sa akin, no? Na nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Bagamat po, hindi pa po siya totally 100%.
Pero po yung recovery ko, wala pa pong 2 weeks. Medyo dumidire-diretso na po yung smile ko. Kasi po yung breast palsy po, tumatabingi po yung pagngiti. Minsan nakakahiya kasi tabingi po akong ngumiti. Pero nagpapasalamat ako sa Lord. Lagi kong prayer, Lord, kasi di ba mahilig akong ngumiti. Sabi ko, Lord, namimiss ko na pong ngumiti ng diretso. Pero salamat sa Lord, pinagkaloob niya ito nang wala pa po isang buwan. Amen po ba? At naniniwala ako, one of these days, kami ni MM, ni Nanay, at sa lahat ng may mga sakit, pagagalingin ito ng Panginoon. Amen! Ang next po natin, that our God is our great provider. Naniniwala po ba tayo na ating Panginoon ang ating great provider? Amen. Amen. Bagamat may pandemic po ngayon, no, yung mga tao, hindi alam, marami pong nawalan ng trabaho. At marami rin pong tao na naghahanap ng pagkakakitaan. Isa na rin po ako doon. Ako po ay naghahanap ng mapapasukan. Sa mga ano po ba dyan? May hiring po ba? Gamitin naman po kayo ng Panginoon para po ako magkaroon ng trabaho. Amen. And ayan po, naniniwala ako na great provider po ang Panginoon. Isa na rin pong patotoo niyan, nung ako po ay nagka-Bell's palsy, sobrang mahal po ng gamutan. Pero salamat sa Panginoon, hindi po nagkulang ang Panginoon sa buhay ko, sa buhay namin. Talagang nagtithank you kay Lord, lahat ng gamot ay na-provide. Dahil yun sa tulong ng ating Panginoon. At pinanghawakan namin ang salita, ang sabi sa Biblia, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi sa Philippians 4:19. Mayaman ang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi madamot ang ating Panginoon kapag po ang magulang natin ay mayaman. Pag tayo ay nanghingi ng mga pangangailangan, may pasobra pa po. Amen po ba? Ganon din ang ating Panginoon. Mayaman siya kaya hindi naging madamot ang ating Panginoon. Minsan, tayo lang tao yung may problema, akala natin nagdadamot ng Panginoon. Pero habang binabasa ko tong word na to, pinare-realize sa akin ng Panginoon kung gaano siya ka-great provider sa ating buhay. Kung gaano siya kabuti sa mga pangangailangan ng bawat isa. Amen po ba? Mabuti ang Diyos dahil hindi man mansyon ang tinitiran mo. Salamat sa Panginoon dahil ikaw ay may tinitiran. Amen po ba? Provision niya na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kahit na tuyo o sardinas man ang ulam mo, hindi man lechon, provision pa rin yan galing sa Panginoon. Amen po ba? Itlog man yan, magpasalamat ka dahil may nakakain tayo. Amen po ba? Bagamat yung simbahan natin, ganyan, may rainfall. Di ba, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil tuloy pa rin ang gawain. At one of these days, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang pagandahin, ayusin ang ating simbahan. Amen po ba? Excited na po ba tayong mangyari yon? Amen! Antayin po natin. And, isa po sa characteristics po ng ating Panginoon, that God is powerful. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ng Panginoon? Amen. Makapangyarihan siya dahil sabi sa Biblia, for with God, nothing shall be impossible. Lahat ng bagay na imposible ay kayang-kayang gawing posible ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw ay nahihirapan ka sa mga sitwasyon mo ngayon, itulog mo sa Panginoon. Ito yung Biblia, basahin mo na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. And sabi niya po sa Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Tagalogin po natin. Ano po ang nasasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen po ba? Sa trabaho, minsan may harang. Amen. Minsan may mga katrabaho ka na feeling boss pa. Aharangin lahat ng promotions mo. Pero kapag kasama mo ang Panginoon,
Kahit sino pang humarang, kayang-kayang basagin ng Panginoon yan. Amen po! Ipropromote ka ng Panginoon. Bagamat mahirap ka ngayon, nahihirapan ka sa pag-aaral, si Lord ang kasama mo. Siya ang magbibigay sa'yo ng wisdom at knowledge, ng strength para makapag-aral ka. Lahat ng bagay ay kayang-kayang gawin pagkasama natin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Saglit lamang po itong word natin, pero salamat sa Panginoon, bagamat maigsi, tayo'y punong-puno ng kaalaman mula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. And lastly, Bible tells about Jesus. Dahil po sa Bible, mababasa po natin kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. Isang napakahalagang parte, buong parte ng buhay natin ay kailangan natin si Jesus sa buhay natin. At sa Bible po natin ito mababasa. That Jesus is the waymaker, miracle worker, and promise keeper. Amen po ba? Waymaker. Ang ating Panginoon, bagamat alam na natasan niyo na po ba yung pinagsukluban na kayo ng langit at lupa? Yung parang lahat na lang na pupuntahan mo, hindi nakaayon sa plano mo. Hindi nakaayon sa kagustuhan mo. Parang lagi ka na lang nasasaktan. Pumunta ka sa ganito, pumunta ka sa ganyan. Parang lagi kang bigo. Parang pinagsukluban ng langit, pero tatandaan natin that Jesus, He is the waymaker. Jesus moves in the midst of your problem. Kumikilos ang Panginoon sa gitna ng ating problema. Kagaya nga po nang nangyari sa 7th day. Nagpahinga po ang Panginoon, pero bago po magpahinga ang Panginoon, inihanda niya na po sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen po? Amen. Lahat ng pangangailangan natin ay hinihanda ng Panginoon. Ang kailangan lang basahin natin ito sa Biblia. Pero hindi natin makita yun kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Mas gusto pa po natin gawin yung mga bagay na makakapagpalayo sa atin. Kaya minsan tayo lungkot na lungkot dahil hindi natin nababasa kung sino si Jesus sa buhay natin. Amen po? Amen. That Jesus is a miracle worker. Kung ginawa ni Jesus na maging wine yung tubig, walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niya kahit gaano po tayo kasama, kahit ikaw ay magnanakaw, pumatay, kayang-kaya kang baguhin ng Panginoon. Kapag kinatagpo po tayo ng Panginoon, wala po tayong takas. Kahit po, sabihin niyo, pumunta ka ba po kung saan-saan, pero pag kinatagpo ka ng Panginoon, babalik at babalik ka sa Panginoon. Amen po? Kaya huwag na po tayong tumakbo. Tayo pong lahat ay maglingkod na sa Panginoon, lalo na po ngayon. Napakagulo na po ng mundo. Tanging si Jesus lamang po ang kailangan natin. Ito na po yung laban natin eh. Ito na lang yung panlaban natin na kahit sino ay hindi magtatagumpay. Gumawa ka ng kaaway na pinakamagulo dito sa mundo ito, pero pagkasama mo ang Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang lahat ng yan. Amen po! Mabuti po ang Panginoon. Eh, nakikinig din yung mga bata. And thus, that Jesus is the promise keeper. Ang pangako po ng Panginoon ay totoo. Kagaya po ng sabi niya, mga verses po na binigay ko sa inyo, na wala pong imposible sa Diyos. Walang makakalaban sa atin kung ang panig natin, kung si Jesus ay nasa panig natin, wala pong makakalaban sa atin. Lahat ng pangako ng Diyos ay totoo po at tapat at hindi po nagbabago. Amen po ba? Marami pong pangako ang Diyos sa Biblia. Kailangan lang po natin buksan ang ating Biblia. Naniniwala po ako na ang Biblia ay makapangyarihan. Kasi po, kung nalulungkot ka, andito po ang Biblia para magbigay sa iyo ng kagalakan dahil sa po yan sa pangako ng Lord. Si Lord ang magbibigay sa atin ng joy. Kung nanghihina ka, si Jesus,
nandiyan dyan para maging strength natin. Kung naguguluhan ka, mag-ask ka ng wisdom from the Lord. At higit sa lahat, yung mga pangako niya ay hindi nagbabago. Amen po? Gusto kong malakas ang marinig ang malakas na amen para sa ating Panginoon. Tapat po ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagiging tapat. At higit sa lahat po, isa sa mga favorite verse nating lahat na kanyang pangako, isa sa mga verse po, ay yung binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen po. Tayo po ba, kapag di ba po pag may isang kaisa-isang gamit po tayo, na isa lang yun eh. Isa lang yung meron ka sa buhay mo na yun. Ipamimigay mo ba? Hindi. Pero ganun ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay hindi mapahawak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang pangako po ng Panginoon ay totoo. At ang pangako ng Panginoon ay napako po siya. Hindi mo napapako, pero napako po siya para patunayan ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen po, palakpakan po ng ating Panginoon. At lagi po natin tatandaan, true Bible po, hindi lang po ito ginawa para maging banal po tayo. Alam niyo po, kahit sino po, walang umabot sa kalwalhatian na maging banal po tayo. Amen po. Biyaya lang po ito ng Panginoon. Walang tao. Hindi lang po ito ginawa para maging banal po tayo. Kaya kasi minsan, sasabihin ng tao, bakit ka ba umatin sa church? Uy, banal. Bakit ka ba nagbabasa ng Bible? Banal. Kaya yung mga tao, minsan, nahihiyang umatin sa simbahan. Kung bakit minsan, nahihiyang magbasa ng Bible kasi mismo tao sasabihin, banal ka. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ipaalam sa inyo, na ang Bible ay hindi po ginawa lamang para maging banal. Ginawa po ito para makita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kahit na gaano man kasama ang ugali natin, kahit gaano man tayo kadumi, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo tinitignan bilang isang madumi, bagkus tinitignan tayo ng ating Panginoon upang maging anak niya. Amen? Kaya kapatid, sa oras na ito, bagamat ikaw ay tumatakbo, nahihiya mag-serve sa Panginoon, nahihiya ka magsimba, huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Isipin mo yung kabutihan na madudulot sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat po sa ating Panginoon. Salamat dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, upang kami ay maligtas sa apoy ng impyerno. Panginoon, maraming salamat mo. Panginoon, sa pag-ibig, Lord God, na hindi nagbabago. Sa pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, hindi ka magbabago. Higit sa lahat po, O Diyos, yung pangako mo, Panginoon, noon, ngayon, bukas ay aming nararanasan at mararanasan pa po, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po. Dahil kung ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, na si Jesus. Ano pa nga ba po? Ano pa nga po ba ang hindi mo pa po kayang ibigay sa amin, Panginoon? Kaya lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, at excited na kami, Panginoon, tanggapin ang pagpapala, Lord God, na aming mararanasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko, Lord God, na patuloy na bigyan mo kami ng oras, Panginoon, na magbigay ng time sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, basagin mo, Panginoon, yung puso namin na maging madamot sa iyo, Panginoon. Bagkos, bigyan ka namin ng oras, kausapin ka namin, Panginoon, at ikaw po ang unahin namin, na pangako mo, Panginoon. Kung ikaw ang aming uunahin, Panginoon, pagpapala mo, Panginoon, ay aming mararanasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Sa iyo po namin binibigay lahat ng papurit, pagsamba at pagliwalhati, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen.
Amen. Palakpakan po natin si Lord at patuloy po tayo panatiling nakatayo. Tayo po ay mananalangin na. Are we ready to pray? Are we ready to pray? Amen. Sa online po, dati po ba tayong manalangin? Maraming salamat po sa ating po mga viewers po, sa mga kamag-anak ni Joyce, mga kaibigan po natin. At sa oras po na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pananalangin. Alam niyo, sobrang mahal po tayo ng Diyos. Bagamat yung pag-ibig po natin sa Kanya nagbabago, pero ang pag-ibig ng Panginoon hindi po nagbabago po. Sa bawat po sa atin. Patuloy po na sa pananalangin po natin, let's claim by faith na tutugunin po ng Diyos ang lahat ng ating po mga prayer requests. Amen. Walang po sumagot. Amen. Tawagin po natin si unang panalangin po natin sa ating po mga G4 kids o sa mga bata at mga kabataan na sila po patuloy po na makapag-aral, maging magandang kinabukasan, maging mabuting halimbawa ng isang kabataan. Tawagin po natin si Datdat at si Sister Kianile para ipanalangin po ang mga bata at mga kabataan. Yes, Sir God. Panalangin po natin yung mga bata at sa darating po namin sa pagtuturo, Lord God. Tapos po namin natin kamay. Yes, Sir God, Lord, sa amin po pagtuturo, Lord God. Sila po magabay sa aming mga magtuturo at sa aming tuturuan po, Lord God. Kayo po sa kanila mag-apply ng aming tuturo. Sana po maintindihan nila ang aming tuturo. Lord God, kayo rin po magbigay ng load sa kanila kung sino ang po walang load, Lord God. Sila po yung batang marunong mag-share ng mga cellphone sa kanila mga kapitbahay, Lord God. Lord God, kayo po magbigay katalino sa kanila pagsagot sa amin, Lord God. Lord God, sana po sa gagawin po namin pagtulong sa mga bata, sana po magtuloy-tuloy po ito, Lord God. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Sige, tawagin po natin si Sister Julie para ipanalangin po ang mga magulang at ang mga senior citizen, mga lolo-lola po natin. Ayan po, patuloy po tayong mananangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabi ito, Lord God, na pinagkalim niyo sa amin. Lord, dumudulog po kami sa iyong harapan, Panginoon. Pinapanalangin ko po, Panginoon, yung mga kananayan, mga patatayan, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na hindi mo po sila pagkukulangin, bagkus, Panginoon, isusupply mo po lahat ng kanilang pangangailangan, Lord God. At yung mga pangangatawan nila, Lord God, patuloy mong palalakasin, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga senior citizen, Lord God, dito sa aming community, sa aming bansa, Panginoon, patuloy na ikaw yung kumilos sa kanila, Lord God. At Lord, dalangin ko, Panginoon, sa mga senior, Panginoon, na ikaw po yung mag-provide ng kanilang pangangailangan, Lord God. Bagkus, Panginoon, hindi na po sila nakakapagtrabaho. Yung iba, Panginoon, i-provide mo po, Lord God, ng kanilang pangangailangan, Lord God. Hindi po magsasawa yung mga tao, Panginoon, na tumutulong sa kanila, Lord God. Magbibigay sa kanila ng mga suporta, Panginoon. Maging yung mga katatayan din namin, Panginoon, na nagtatrabaho, Lord God. Patuloy na ikaw yung mag-ingat sa kanila, Lord God. Ikaw yung mag-provide yung mga trabaho nila, Lord God. Yung mga pangangailangan nila sa kanilang pamilya, Lord God. Ikaw yung mag-bless sa kanila, Panginoon. Upang, Panginoon, masuplayan po nila lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya, Lord God. Lord, dalangin po namin sa senior citizens, sa mga kananayan, sa mga kapatayan, Panginoon. Ikaw po yung makikilala nila sa kanilang mga buhay, Lord God. Na ibahagi din po nila, Panginoon, sa kanilang mga katrabaho, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapamilya, Panginoon, na ikaw yung tunay na Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng gabay, Panginoon, sa aming mga buhay. Yan po sa dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli palakpakan po natin ang Panginoon na continue pray. Tawagin po natin si Sister Tess para ipanalangin po yung meron pong negosyo sa paligid po natin at sa mga kapamilya at kaibigan po natin. Sa lahat po ng businesses. Taas po natin ating mga kamay para po. Panalangin natin yung mga tindahan, yung mga business na Pati ng Diyos, pinapanalangin ko po yung mga tindahan po dito sa aming lugar, Panginoon, na pagpalami po yung kanilang negosyo. Alakihin mo po. Pagkamat lahat po, pati po yung si Lobit po, Lord God, ikaw po yung magpala sa kanilang negosyo, Panginoon.
kay Christian, Panginoon. Ikaw po yung magpalagi po sa kanyang negosyo, pagtitinda po ng kanyang isda, at saka higit po sa ni Judith, kay Tony Cagado, Panginoon, sa kanyang negosyo sa tindahan, at saka yung mga maliliit na negosyo, Lord God, ikaw po yung magpapala sa lahat po ng negosyo na nandito sa aming lugar. Lord God, pagkamat maliit po yung kanilang kitalap po, Lord God, isang araw palalakihin mo at bibigyan mo ng malaking negosyo at puhunan yung kanilang ginagawa, Panginoon. Lord God, pagpalaan mo po to sa pangalan mo. Yan po sa kamutalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipalakpakan po natin si Lord. Tawagin po natin si Jenelo po para ipanalangin po ang ating pong bansa. Yan, patuloy po tayo manalangin sa ating Panginoon. And ngayon naman po ay ang panalangin naman po natin ay ang ating bansa. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pagpapala na ibinibigay mo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat bayan, Panginoon, sa bawat lugar, sa bansang ito, Lord God, na patuloy mo pinagpapala, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil kayo ang nagbigay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Alam ko, Lord God, na unti-unti, Panginoon, nagagaling kami at babangon kami, Lord God, sa lahat ng problema ang aming pinagdadaanan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, nandyan kayo, Panginoon, para patuloy kaming salamat, samahan, Panginoon, sa bawat hakbang namin, Panginoon, patungo sa iyo, Lord God. At alam ko, Panginoon, na unti-unti rin, Lord God, at dadami, at mas dadami pa, Panginoon, ang mga tao na maglilingkod sa iyo at ang naglilingkod sa iyo, Lord God, at patuloy na lalago. Panginoon, at patuloy na sambahin ka, patuloy na pupurihin ka, Panginoon Diyos. Sa bansang ito, Lord God, maraming salamat dahil ikaw ang sumama, Panginoon. Ikaw ang nag-ingat, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagpapalang unti-unti na namin makakamit, Panginoon. Binigay mo, Panginoon, na kagalingan, Lord God, lalo na po, Panginoon, sa naranasan namin sa pandemya, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Dahil kayo ang tumulong, Lord God, para bigyan kami ng bakuna, Panginoon. At unti-unti ng Panginoon matapos ang problema ito, Lord God. At maraming salamat, Panginoon, sa mga aral na itinuro mo, Lord God. Sa bansang ito, sa panahon ng pandemya, Lord God, ang dami-dami namin natutunan, Panginoon, mga aral na ibinigay mo, Panginoon, mga aral na ipinaranas mo, Panginoon, na patuloy kaming kumapit sa iyo, Lord God, na patuloy kaming manampalataya sa iyo, Lord God, na ikaw ang patuloy na nasama sa aming bansa, Panginoon Diyos. At nawa, Lord God, hindi lang po ang bansa namin ang patuloy mong protektahan, Panginoon, maging ang iba pang mga bansa, Lord God, na patuloy na maglilingkod sa iyo at patuloy na dadami ang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kayo ang patuloy na magbigay liwanag sa aming mga buhay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tawagin po natin si Sister Joy para ipanalangin po ang bawat simbahan, iglesia ng ating pong Panginoon, especially sa ating pong church, sa ating mga daughter churches and main. Kaya patuloy po natin taas yung ating mga kamay at tayo ay tumulog sa ating Panginoon. Yes, Lord, dakilang Diyos, kami po, Lord God, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. Lord, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa muling pagkakataon, Panginoon, kami ay dudulog sa iyo, Lord God, sa gabi ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ipinapanalangin namin, Panginoon, na ang bawat tahanan mo, Diyos, na itinayo mo, Lord God, dito sa mundo. Lord, panalangin namin, Panginoon, sa bawat simbahan, Lord God, na patuloy, Panginoon, na ito ay nakatayo, Panginoon, na matibay, Lord God, na ikaw, Lord, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, sa bawat mga pastors, leaders, and members, Lord God, na kasigasigan, Lord God, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bagamat, Panginoon, sa dami ng problema, sa dami ng mga pagsubok na pinagdadaan namin, Panginoon, pero, Lord, pinakita at pinaranas mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tunay na nagbibigay sa amin ng kasiyahan, nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming mga puso. Kaya, Lord God, sa gabing ito, ang panalangin namin, Panginoon, sa bawat simbahan, Lord God, na mas dumami, Lord God, yung mga miyembro, mas dumami, Lord God, yung mga leaders, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa bawat mga kasimbahan, Lord God, na may mga miyembro, Panginoon, kung sino po sa kanila, yung may puso, Lord God, na handa na pong magpagamit sa iyo, Panginoon,
Panginoon. Ang panalangin namin, Lord God, na ngayon pa lamang, Panginoon, ay kumilos ka sa puso ng taong yun, Lord God. Hawakan mo po yung kanyang puso, Panginoon, na siya ay magpagamit sa iyo, Lord God, para po, Panginoon, maabot niya yung mga tao na nangangailangan din po sa iyo, Lord. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mga bawat kapastoran, na ikaw po pa, Lord God, ang magbibigay sa kanila ng lakas, magbibigay sila sa kanila, Lord God, ng karunungan. Lord, magbibigay sa kanila, Panginoon, ng pagpapala. Ibubuhos mo, Lord God, sa kanila yung blessings, Lord God, na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po ng marami dahil mayroon po kaming mga pastor sa bawat simbahan, Panginoon, na ginagamit mo, na hindi po sila nagsawa, Lord God, na ibahagi yung salita mo. Abutin yung mga tao, Lord God, na nangangailangan ng salita mo. Lord, sa panahon po namin ngayon, wala po kaming ibang kakapitan kundi ikaw. Lord, sa panahon po namin ngayon, wala po kaming pang Panginoon na kailangan kundi ikaw. Dahil, Lord, alam po namin na hindi po namin kayang gawin ang mga bagay-bagay kung hindi ikaw ang kikilos sa buhay po namin. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord God, dahil mayroon ka pong mga simbahan, mga iglesia, Lord God, na itinayo para po kami turuan, para po kami, Panginoon, ay matuto sa bawat pagkakamali at pagkukulang po namin sa iyo, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami dahil mayroon pong LOG family na yung tinatag mo, Lord God. Hindi lamang po dito sa Valenzuela, sa Manila, sa Bulacan, sa Antipolo, sa Laguna, at sa bawat simbahan, Lord God, na itinayo mo. Ang panalangin po namin, Panginoon, na mas lumago ito, mas tumami ang mga tao na lalapit at abutin ka, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa bawat mga pastor, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy magbigay sa kanila, Lord God, ng lakas sa kanilang mga buhay at maging sa kanilang mga pamilya. Lord, salamat po, Diyos, dahil mayroon nga pong simbahan na itinayo sa lugar na ito. Lord, salamat po, Panginoon, dahil mayroon pong LOJ family po, Panginoon, sa Valenzuela, na aming pong nakakapitan sa bawat aming mga pagsubok na pinagdadaanan. Lord, salamat, Panginoon, ng marami. Patuloy lamang, O Diyos, na sa iyo kami kakapit at magpapasalamat sa patuloy na pang-ibig na binubuhos po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po natin ipanalangin po ang meron po mga sakit at karamdaman. Alam ko po sa bawat pamilya po natin meron pong karamdaman na nangyayari po. Let's continue praying and thank the Lord that God is our great healer. Lord, maraming salamat po. Patuloy po kami nagpapasalamat na meron pong pananampalataya dahil ikaw po, Diyos, ang patuloy na magbibigay ng katugunan sa mga problema sa pisikal po namin pangangatawan. Salamat po dahil naniniwala po kami, Panginoon, ikaw po ang siyang great healer ng bawat isa. And let your divine healing touch, Lord God, ay maranasan po sa bawat pasyente, Panginoon, ng meron po COVID-19. Lord, I pray, Panginoon, let your divine healing be upon them in the name of Jesus. At sila po'y maniwala, Panginoon, na ikaw po ang tagapagpagaling. Hindi po ang doktor, hindi po ang gamot, hindi po yung vaccine, kundi ikaw, Panginoong Jesus. Lord, I declare also, Panginoon, anumang sakit ng karamdaman sa bawat hospital, we continue declare, Panginoon, na dadaloy po ang kanila pong kagalingan sapagkat ikaw ay mapagmahal na Diyos at hindi mo hahayaan na lahat po ng nasa ICU, nasa NICU, Panginoon, nasa bingit ng kamatayan, Panginoon, ay sila po ipapanaw na walang pagkakilala sa iyo. At ang panalangin po namin, Panginoon, Lord, katagpuin mo po sila. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, at hindi ka papayag, Panginoon, na sila ipapanaw sa mundong ito na hindi makakilala sa iyo at hindi po nila malalaman ang purpose nila sa kanilang mga buhay. Lord, maraming salamat din po as I continue pray, Panginoon, AMM, Panginoon, na nag-struggle po ngayon. Lord, ikaw po ang patuloy na manguna po sa kanya. Masakit po ang kanyang ulo, Panginoon. And we continue declare na ito po ay mawawala sa pangalan ni Jesus. And we continue pray, Panginoon, na fast recovery sa kanyang buhay. At Lord, dalangin po namin, ikaw po ang siyang patuloy na magpalakas kay Gabriel Santos. Lord, magpagaling, Panginoon, kay Mr. Erwin Balkin, Panginoong Diyos. Lord, I continue declare healing sa buhay po ni Brother Bernie Valderrama, Brother Genesis Baldono, kay Sean Kennedy, yung bata pong ito. Lord God, kay Florencia Sebastian, kay Eduardo Francisco, kay Liz de Cruz, kay Jomar Mangada,
kay Arvin Armada, Panginoon, Marvin Armada. Lord, I declare also, Panginoon Diyos, Lord, sa may mga sakit at karamdaman sa aking nanay, si kay Donna Escala Duyan, sa pangalan ni Jesus. Lord, kay Joyce, pinagaling mo na po siya. At sa bawat sakit at karamdaman na meron po, ang aming pamilya, kay Kuya Lute, pinagaling mo na po siya sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare, Panginoon, healing upon healing sa aming buhay, sa aming pamilya, sa komunidad na ito, Panginoon. Patuloy mo pong pagalingin lahat ng meron pong sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. At Lord, maraming salamat po. Dalangin din po namin, Panginoon, na hindi lamang po sa pisikal na karamdaman sila po gumaling. Lalo't higit, maging Panginoon sa espiritual na karamdaman, magkaroon po sila ng banal na pagkatakot sa iyo, pagkakilala sa iyo, ang bawat isa na naririto, Panginoon, sa komunidad na ito. Maraming salamat po muli. At patuloy po namin dinedeklara na ikaw po ang patuloy na maghahari, Panginoon, sa buhay po namin, sa LOJ family, sa Bompak family, Panginoon, sa aming mga kamag-anak sa abroad, kakilala at kaibigan sa abroad. Let your blessing be upon them in the name of Jesus. And let your protection, Lord God, ay patuloy po namin maranasan. Let the blood of Jesus cover up, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman, sa anumang pong virus, Panginoon, sa anumang aksidente, sa pangalan ni Jesus. At ngayon pa lamang, Panginoon, pagpalayo po ang aming pong speaker, ang aking asawa. Continue use her, Panginoon, mightily for your kingdom cause, Panginoon, at patuloy po ng pagpapala at trabaho ay maranasan po niya, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Continue bless them at maihayag po ang iyong kadakilaan, Panginoon, sa marami pang tao na makakanood po nito. Ito po ang aming panalangin. Magpalayo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, and I will also invite you, mamaya po, no? Simula na po yata, doon po sa LOJ Manila, meron po silang gawain, meron po kayong extra load, at wala po kayong ginagawa. Ako po yung guest speaker po nila, patuloy po na makinig po tayo ng mensahe po ng ating po Panginoon. Muli, maraming salamat po, and God bless you all. At sa online po natin, thank you so much. Online family, God bless po. Kindly share this live video. At patuloy po, bukas po ng umaga, ako po ang ating speaker po sa ating po morning devotion. At sa Friday po, muli ang aking asawa, magtuturo po sa morning devotion. Maraming salamat po. And to God be the glory. Simbangan.